pong iba. Yun lamang po ipinapaalala po natin doon sa mga nagsasabi na wala pong ginawa ang Blue Ribbon hearings po dito mga nagdaang panahon. Yan po ang accomplishments po ng Blue Ribbon hearing na isinagawa po natin ngayong 20th Congress. Now, we go to the presentation. Yes. If you don't mind, Mr. Chairman, yes, also to fortify what you're saying, Senate Bill 1835 is an Infrastructure Governance Act reorganizing the DPWH. It's, we filed the bill. Noted, Senator Soto. Let us now move to the presentation of the various agencies. We start with the National Bureau of Investigation. Attorney Melvin Matibag, go ahead, please. Meron po kaming prepare na slides, baka po pwedeng ma-flash. Go ahead. Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at kamusta na po kayo, mga kaibigan naming senador. Noong Pebrero 23 po, 2026, nagsumite ng joint affidavit ng grupo na sinasabing the former security of Saldico kasama si Attorney Balikod na naglalaman ng mga aligasyon ng cash deliveries. Ang investigasyon ay sinagawa ng NBI Task Force Marino base sa deputization ng Ombudsman sa sariling kapangyarihan ng NBI. So tinawag po naming Task Force Marino ito noon, pero pwede naman na po namin palitan siguro yung pangalan ng Task Force pag pamarapati na po. Yes, please do that kasi po insulto po sa institusyon sa Philippine Marine Corps at sa Armed Forces of the Philippines dahil ito pong mga ito ay karamihan po sa kanila tulad po na nasabi ni Senator Rafi, ito po yung mga nag-awol, may kaso po, dishonorable discharge at sinabi na rin po ng AFP na maaari huwag pong gamitin na sila po ay 18 Marines dahil hindi po sila lahat Marines at ang iba may mga kaso. Maraming salamat po. Palitan na lang po namin kung hindi Task Force Bodyguard, baka Task Force Bellboys po para mas appropriate po siguro. Next slide, please. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ebidensyang halaga ng affidavit ng tinaguriang 18 bodyguards. Sa kasong ito, ginamit ang affidavit bilang pangunahing ebidensya na umano'y cash deliveries. Ngunit ayon sa NBI Task Force, kailangan nating suriin kung sapat ba ang bigat ng ebidensya, kung may issue sa paggamit ng titulong Marines, at kung paano na iba ang independent recollection sa collective narrative. Ang layunin natin ay makita kung ang affidavit ay talagang nakatutulong sa pagbuo ng probable cause, kung ito man ay kahinaan na dapat pagtuunan ng pansin. Sa katunayan po, ang ginamit na lang nga naming pamantayan ay probable cause at hindi na yung memorandum circular ng DOJ na nagsasabi ng there should be reasonable certainty of conviction pag mag-aakyat tayo ng kaso. Next slide, please. Ang tanong na dapat sagutin, nakakatulong ba o nakakasira sa kredibilidad ang label na ex-Marine? Ginagamit ang label na ito para ipakita ng grupo na may integridad at disiplina. Gaya na nga po ng sinabi ni Senator Rafi Tulfo kanina sa kanyang opening statement. Sa kasong ito, may mga miyembro ng grupo na hindi naman tunay na Marines o honorably discharged. Sa katunayan po, ayon sa aming pagsusuri at pag-iimbestiga, 12 sa 16 na dating Marines ay dishonorably discharged. At may mga miyembro ng Army at Reservists lamang o civilian. Kaya ang ex-Marine label ay automatikong nagbibigay ng kredibilidad na sadyang ginamit upang itaas ang kalidad ng kanilang sinasabing testimonya. Next slide, please. Ayon sa batas, ang testimonya ay dapat nakabatay sa personal na kaalaman. Kung ang testigo ay aktual na nakakita ng cash delivery, mas malakas ang ebidensya. Ngunit kung narinig lang niya mula sa iba, ito ay hearsay at mahina ang probative value. Ito po ay isang legal na provision. Testimony must be based on personal knowledge. Hearsay has a weak probative value. Sa report na lumabas ng aming pong task force, lumalabas na karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga appliance. Halimbawa, may testigo na nagsabing sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery.
hindi ako mismo ang nakakita at hindi rin po nakita kung ano ang laman ng mga maleta. Base lamang sa sinasabi ng kanilang mga kasama o kung ano ang itinext sa kanilang group chat. Next slide please. Sabi ni David 10 to 20% lang ang base sa personal na kaalaman. Halimbawa, may ilang testigo na nagsabing nakita nila ang bag, pero ang karamihan ay narinig lamang mula sa ibang miyembro ng grupo o executive assistant. Ang majority ng pahayag ay hearsay, kaya mahina ang ebidensya. Isang halimbawa ng pahayag ng testigo, sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo nakita. Sa report na binanggit ng mga personal knowledge ng bawat tapayan ay limitado. Ang natitirang assertions ay hearsay na. Next slide please. Walang dokumento. Ito na po, importante po ito para suportahan ng kanilang testimonya. Walang dokumento. Yung next slide pa po. Lack of corroboration. Walang dokumento, device, o physical evidence na sumusuporta sa mga aligasyon. Halimbawa, walang CCTV footages, resibo o cellphone records, wala po. Nagpapatunay ng kasi ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang physical na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. Ang absence ng documentary evidence ay hindi lamang kahinaan, kundi direct failure to comply with the legal directive. Binigyan po namin sila ng sufficient time para magsumite ng mga corroborative evidence, testimonya man o material evidence or physical evidence, wala po silang isinumite. Next slide please. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang, hindi actual na nakita. Halimbawa, sinabi ng testigo na mabigat ang bag, kaya pinaniniwalaan nilang pera ang laman, pero walang aktual na pagtingin o pagbubukas ng bag. Sa report ng 12, sa 18 na payans, hindi nakita ang laman ng maleta at umaasa lamang sa bigat, code word na basura o sinabing executive assistant, ang corpus, ang elemento o ang kas mismo ay hindi napatunayan na independent evidence. Kung maalala niyo po, may mga lumabas doon na affidavit na naunang inilabas sa media na sinasabi nila kaya na lamang pera, merong mga nasa active duty pa na PNP na binuksan at kumuha ng pera. Pero nung isinumiti na po sa ombudsman yung affidavit, wala na po yun. Hindi na po binanggit yun doon sa kanilang affidavit na isinumiti sa ombudsman. Ang mangyari po rito, parang nagpapalit-palit palagi ang sinasabi doon sa affidavit hanggang po nung huling nagkaroon ng pagdinig po dito. Next slide please. Ang affidavit ay hindi dumadaan sa cross-examination. Kaya mas mababa ang bigat nito kumpara sa testimonya sa korte. Halimbawa sa affidavit, hindi natatanong ang testigo ng kabilang panig. Sana po ito nga yung pagkakataon na magkaroon ng paghaharapan. Kaya hindi masusuri ang katotohanan ng pahayag. Kung may maling impormasyon, hindi ito agad mahihiwatigan. Sa report, binanggit ng affidavit ay ex parte coordinated at hindi subject sa cross-examination. Ang Supreme Court na po mismo ang nagsabing ang coordinated testimony ay may diminished weight. Next slide please. May mga impormasyon na dumaan pa sa dalawa o higit pang tao bago makarating sa affidavit. Halimbawa, ang isang miyembro ay narinig lang mula sa ibang miyembro na may cash delivery, tapos isasama sa affidavit, lalong humihina ang kredibilidad ng ganitong payag dahil hindi ito direktang karanasan. Sa report, maraming assertion ang galing sa group, Viber chats, o sa executive assistant. Hindi sa sariling karanasan ng apayan, ang hearsay ay inadmissible at walang independent probative weight. Double hearsay pa nga po. Narinig sa ganito, pinasa sa kanila. At yung grupo po, doon sa Viber chats nila, hindi na alam kung sino nagpadala. At nung hinahanap po namin yung mga Viber chat na ito, ang sinasabi, wala na yung telepono.
Kaya maaari yung binabanggit po noon na sinabing papalitan yung telepono kasama na sa naratibong kanilang binubuo. Next slide, please. Attorney Matibag, Opo. before you continue, I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards na narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla, kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating po imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po ay mag-monitor at mag-live din yung 18 bodyguard at magpa-press con. Yun lamang po, I just want to let everybody know na they're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Continue, Attorney Mr. Chair. Matibag. Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, for the record lang po, bagamat ito pong dinadaos natin ngayon sa pamumuno ninyo na Blue Ribbon Committee ay meeting, pero inaasahan ko rin po na iimbitahan ng chair itong 18 ex-bodyguards sa hearing kapag fully constituted na yung committee. And dapat po, hindi nila baliwalain yung imbitasyon ng komite. Dahil pag ginawa pa nila po iyon, magiging subject po sila sa subpoena and show cause order at higit pa mula sa komite. Salamat po, Mr. Chair. Noted po, Senator Ontiveros, gagawin po natin yan. Pero for now kasi, ang ginawa po natin ay inimbitahan lamang natin dahil ito po ay isang meeting lamang, organizational meeting po ng Blue Ribbon Committee. Kaya po hindi po natin mapapwersa yung mga yon. Pero inimbitahan po rin natin, gayon pa man, noong pong Miyerkules para walang masabi po yung kabilang grupo, yung minority bloc, na iniiwas po natin at ayaw natin sila imbitahan. So for the record po, nabanggit po kanina ng Secretary at inimbitahan po ang 18 na ito kasama po si Attorney Baligod. Subalit po, hindi po sila, at nagpahayag na po sila kani-kanina lamang na hindi po sila bababa rito bagkus sila po ay bisita ni Senator Robin Padilla. Mr. President, Mr. Chairman, just for the record, baka kasi hindi naintindihan masyado ng ating mga kababayan. Kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng membro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings, even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. And also, yes, that is correct, is empowered to designate a vice chairman. So in the meantime, because we are, have not, out of respect for our colleagues in the minority, dahil hindi pa nako-constitute, hindi pa sila hinahalal, ay hindi natin tinatawag itong, o hindi natin isinasagawa ang hearing. This is in contrast to the previous bogus hearing last Thursday, wherein the Blue Ribbon Committee precisely had been declared vacant, and even before we removed the Senate President, former Senate President, they already sent out notices for that June 4 hearing, which again is an indication of their disregard for our rules in the Senate. Kaya, just for the record, Mr. Chairperson. Thank you for Mr. that Chair. clarification. Go ahead. Dagdag lamang po dun sa sinabi ni Vice Chair Kiko, Mr. Chair. In fact, dun sa bogus hearing, nagpakita at nagsalita yung 18 ex-bodyguards at saka si Attorney Baligod. So, although of course I submit to what the Chair has said na hindi naman sila mapipilitang dumalo dito sa ating meeting bilang mga guests, I think loss po sa kanila na hindi sila humarap sa committee hearing na ito
para matanong din natin na ibang mga senador and yung mga magiging miyembro ng committee once constituted dahil naghanda rin po tayo ng mga tanong sa kanila. Just for the record, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chairman, just to emphasize na yung June 3, klarong-klaro na noong dineclare all seats vacant, ang inelect natin as chairman of the Blue Ribbon Committee ay no other than Senator Erwin Tulfo. So siya lang ang may karapatan na tumawag ng ganitong consultative meeting at siya lang ang may karapatan para mag-issue ng mga invitations through the Blue Ribbon Secretariat. So let me just put that on record. Thank you, Mr. Senate Pro Tempore, Acting President Win Gatchalian. Go ahead, Attorney Matibag. May I approach po? Please. There's an important thing that I want Go to ahead relay po. po. Sa inyo po. Pwede Go po ahead ako lumapit dyan. Because I cannot stay. 1 minute suspension. All right, meeting resume. Attorney Matibag, please continue with your presentation. Next slide is conclusion and evidence. Sa kabuuan, hindi sapat ang affidavit para magpatunay ng probable cause. Kahit marami ang nagsalita, kung walang independent evidence, mahina ang kaso. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na kahit hearsay ay pwedeng gamitin sa preliminary investigation, pero dapat ay may substantial basis. Nawala sa kasong ito. Ang assertions ay uncorroborated at ang mga affiant ay hindi nakakita ng material facts. Next slide, please. Public representation. Balik po tayo ron sa pag-label nila ng 18 Marines. Ipinakilala ang grupo bilang 18 Marines na parang may dagdag na integridad. Halimbawa, ginamit ang label na ito sa media para palakasin ang kredibilidad ng grupo kahit hindi naman miyembro ay tunay na Marines. Sa report, lumabas na may Army reservists at civilian
at sinama sa grupo ang popular narrative na Marine Honor Code ay hindi tugma sa aktual na record. Katunayan, nakita na natin ang EFP at ang Marines naglabas na ng pahayag na huwag silang tawaging 18 Marines. At pag hindi po honorably discharged, hindi po makukonsidera na sila ay napabilang sa Marine Corps. Next slide, please. Next slide. Actual composition. Sa totoo lang, ilan lang ang honorably retired. Ang iba ay discharged o hindi talaga Marines. Halimbawa, sa breakdown ng NDI, 3 lang ang honorably retired. 12 ang dishonorably discharged at may RB reservist at civilian. Karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso. Ang popular narrative ng Marine Honor Code ay hindi tugma sa aktual na record. Ang Philippine Marine Corps mismo ang nagsabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Meron po rito 10 buwan lang na nagserbisyo sa Marine, nag-awol na po. At ang karagdagan po rito, para tawagin sila na Marines, matagal na po yung ibang wala sa Marine Service bago po na-recruit ng grupo po ni dating Congressman Saldico. Next slide, please. Effect of credibility. Nagkakaroon ng maling akala na lahat ay may mataas na integridad dahil sa titulo, kahit hindi naman totoo. Halimbawa, publiko ay naniniwala na ang grupo ay may marine values, pero may mga miyembro na may record ng misconduct o hindi naman tunay na Marines. Sa report mismo ng Philippine Marine Corps, ang nasabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo na ito. Next slide, please. Legal impact of title Marines. Sa korte, ebidensya ang malaga, hindi ang label o titulo. Kahit pa ex-Marine ang tawag, kung walang sapat na ebidensya, hindi ito magpapalakas ng kaso. Courts rely on evidence, not on labels. Sa report, binanggit na ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo. Ang Supreme Court ay nagsabi ng probative value ay nakasalalay sa personal knowledge, hindi sa titulo o sa label. Next slide, please. Independent recollection. Ang tunay na malakas na ebidensya ay galing sa sariling karanasan ng testigo. Halimbawa, kung ang testigo ay aktual na nakakita at nakaranas ng cash delivery, mas malakas ang pahayag. Sa report, may lang apayant na nagsabing nakita nila ang cash, pero karamihan ay umasa lamang sa kwento ng iba. Ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation na cash ay laman ng maleta ay madalas na hearsay lamang. Next slide, please. Pinagsama-sama ang pahayag ng grupo sa isang affidavit. Halimbawa, may mga miyembro na hindi alam ang buong kwento, pero isinama ang kanilang pahayag sa collective narrative. Sa report mismo ng apayant ng nasabing hinalo-halo ang affidavit at binuo ng counsel na si Atty. Baligod, ang collective execution ay hindi nagko-convert ng hearsay sa personal knowledge. Next slide, please. May palatandaan ng koordinasyon ng group discussions, shared preparation. Halimbawa, bago gumawa ng affidavit, nagkaroon ng group meeting para pag-usapan ng mga sasabihin. Sa report na binanggit na ang affidavit ay produkto ng collective briefing, common housing at council assembled content. Ang apayant ay house sa council unit na may real-time coaching interview. Anong ibig sabihin po nito? Meron pong testimonya doon na November pa lang magkakasama na sila. At inilabas po yung testimonya February. Ang ibig sabihin po nito, bumuo sila ng naratibo. So, ang nangyari po kasi rito, yung si Buduan, siya ang nilapitan ni Atty. Baligod. Please take note na hindi po sila ang lumapit kay Atty. Baligod, kundi si Atty. Baligod lumapit kay Buduan. At si Buduan ang nag-recruit ng mga sasama po rito. Ano pong palatandaan itong na-coordinated? Sinasabi naman nila lahat sila nanggaling doon sa White Plains. Doon po sila, magkakasama po sila. Tapos inamin din
May umamin din na may nagbibigay ng pera, parang allowance, si Atty. Balikod. Kung tutuusin nga po sa aming mga abogado, ito po ay violation ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Sapagkat bilang isang abogado ka, hindi ka maaari dapat magbigay ng financial consideration. Papasok po ito sa tinatawag na champertibus contract na maaaring meron kang inaasahang kapalit sa pagtulong mo sa iyong abogado. Magkaiba po ito doon sa tinatawag na contingent basis na agreement ng pagiging abogado. Sinabidad po mismo, halimbawa, specific example, that Baligod suggested to Buduan that 18 should stay in Baligod's residence. So inoffer po talaga yung tirahan. Meron po talagang pag-aalok na pumunta ba. At si Buduan po is one of those who are dishonorably discharged. Ang kaso po niya rito, corruption eh. Ito si Buduan. Siya po ay isa kasama doon sa volunteer doon sa Golan, yung peacekeeping po na pinadala natin. So meron po kaming, halimbawa lang po yun, ang NBI po ay may record, service record ng lahat po ng 18 ito. Next slide please. Legal implication. Ayon sa batas, kapag coordinated ang testimonya, bumababa ang probative value nito. Halimbawa, kung pare-pareho ang wording ng affidavit, maaaring indikasyon ng coaching o collusion. Coordinated testimony reduces probative value. Sa report na binanggit ng Supreme Court na doctrine ng coordinated testimony ay may diminished weight. Ang collective narrative ay hindi reliable marker ng independent testimonial reliability. When multiple witnesses function like synchronized recorders, the testimony fails the test of personal knowledge and perception required under Rule 130, Section 37 of the Rules of Court. Because the court cannot determine where the real observation ends and the script begins. The probative value of the synchronized statement are discarded entirely. Ito po ay decided case na ng Supreme Court sa People versus Centeno. The Supreme Court explicitly stated that perfect symmetry among testimony does not inspire belief. Instead, it breeds suspicion that the testimonies were rehearsed or concocted. Next slide, please. Key distinction between independent and collective. Attorney Matibag, I'm sorry for interrupting. How many more minutes do we have? About to wrap up. 3 slides na lang po. Okay, thank you. Independent, malakas na ebidensya. Collective, mahina. Ang independent recollection ay personal na karanasan, samantalang ang collective narrative ay pinaghalo-halong kwento ng grupo. Sa report, lumalabas na ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation, nakas ang laman ng maleta, ay madalas hearsay lamang. Next slide, please. Integrated findings, weak evidence, misleading title, non-independent testimony. 3 issue. Mahina ang ebidensya. Misleading ang title at hindi independent ang testimonya. Ang affidavit ay hindi sapat. Ang ex-marine ay misleading at ang testimonya ay coordinated. Sa report, binanggit na walang credible witness na makapagpapatunay ng buong aligasyon at photographic evidence ay compromise. Ang political context, ang kaso na nagpapakita na coordinated ang operation, hindi independent whistleblowing. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil kino-coach, depende po doon sa political perception or political belief ng tao. Ang halimbawa na nga po rito, doon sa mga unang lumabas na affidavit, binabanggit po yung 2 senador, pero nung nag-iba na yung alyansa ng senador, iba na po yung affidavit at may mga dadagdag pa po na personalidad. Last slide na po. Ano po ang konklusyon dito po sa aming ginawang pag-iimbestiga? Hindi napatunayan ang mga aligasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na ang joint affidavit ay hindi self-sufficient basis for probable cause at bawat aligasyon ay dapat ay independent, competent at authenticated evidence. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayan sila batay sa ebidensya. At ang kasong ito, hindi nila napatunayan.
Maraming salamat po, and we can submit the full report to the committee. Thank you. Yes, and just a administrative matter to the director. The report, please, and the attachments, including the affidavits of the 6 or 5 Five po yung pumirma po. Yes. Pero we're able to get everyone na recorded po dito. Yes, so the report plus the attachments so that we have a full appreciation of your documents. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Attorney Senator Pangilinan. Doon po sa ibang guest po natin, do you have any presentations or opening statement? Please make it brief. Our invited guests. The Prosecutor General, Prosec General Padulyon. Good morning, Mr. Chair. Good morning, honorable senators, members of the committee.